Meron kasi rito yung Villar City. May ginawa silang diversion road palabas ng Paliparan. Right, good morning. Morning sa ating mga viewers sa ating maliit na channel, na kamunting channel. So sa ngayon po, medyo naiinip na ako sa bahay. Naisipan kong lumabas, and isa po sa napanood ko sa YouTube. Shoutout po doon sa ating kaibigan, idol natin, yung Progreso Cavite. Sa po mga samahan ng mga vlogger na kino-cover nila yung mga ginagawang progress dito sa Cavite. So mostly yung mga pinapakita nila ay yung mga construction ng diversion road na nagulat nga ako, matagal na palang ginagawa to sa Cavite. Hindi natin nalalaman, and ngayon bigla nang, dahil patapos na, may mga ino-open na, fini-feature na nila doon. So, napakaganda pala ng mga project na ginagawa rito, and isa sa nagustuhan ko yung ginawang anticipation ng Cavite government, since halos napupuno na yung Cavite. Before kasi, nung hindi pa ako nakatira rito, Aguinaldo Highway talaga yung dinadaanan kapag papunta ka ng Cavite. So ngayon, nakakagulat yung mga pagbabago. Napakarami na pa ng mga diversion road, mga bagong kalsada na pwedeng daanan para maiwasan yung congestion sa Aguinaldo. And hindi lang sa Aguinaldo, kahit na yung A. Soriano, yung Antero Soriano Highway sa Tansa, going to Naik, to 13, may mga ginawa na silang mga bagong kalsada para maiwasan yung traffic doon. And isa sa napanood ko doon, since taga rito ako sa Bacoor, meron kasi rito yung Villar City. May ginawa silang diversion road palabas ng Paliparan, and magdudugtong din ito papunta Aguinaldo hanggang sa may mga dugtong-dugtong pa na Patagaytay, dadaan ka ng Cadax. So ongoing, although yung sa Cadax, sa Silang to Cadax, ito yung way papunta ng Tagaytay, Laguna, Batangas, open na po siya. So sa ngayon, try natin, kasi nabalitaan ko pwede na raw pumasok yung motor basta 400cc above dito sa bagong bukas na Villar City Diversion Road. Ito yung palabas ng Paliparan. So try natin kung papasukin tayo. Sana. Meron kasi isang kilalang vlogger, si Idol Jow Moto, na meron siyang pinost na sa isang vlog niya na sinasabi niya na muntik pa daw siyang hindi papasukin dito sa diversion road na to. So medyo maliit kasi yung body ng dala niyang motor, although big bike. Question daw, so try natin kung makakapasok. Kung mayroon nga, may nakapasok na. So itong Villar City, pag nasa Danghari kayo, pag papunta kayo ng Evia galing Molino Road, nasa right side to. Yung kabilang side, nakikita yung Crossing Cafe. Ito,
tapat niyan, ito yung entrance papunta dun sa dito sa diversion road na to. So ito, papasok na tayo. Pag dumiretso kayo, dun papunta na ng Livia. Morning, sir. Okay na? Thank you. Pagka below 400, hindi pwede. Okay. Oo. Sige. Thank you. So, ayun. Konfirmado. Confirm. 400cc above, pwedeng tumaan dito. At napakagandang lugar nito. Pagka chill ride lang tayo. Ito yung dating Villarland na sabi nga dun sa vlog ng Progreso Cavite, lumawak yung sakop nito hanggang sa umabot siya dun sa required lot area na pinagbabasehan para maging city ang isang lugar. So since umabot na to doon, lumagpas pa, so pinalitan to, I think 2 months ago. Ginawa na tong from Villarland to Villar City. So 3 lanes to magkabilang side. Napakaluwag, wala pa kasing gaano dumadaan. And base doon sa mga sinasabi nila, dito raw magtatayo ng school, yung UP. So magkakaroon ng UP rito. Ano to, kung UP Cavite. And hindi lang daw UP, may mga ibang school pa na itatayo rito. So parang university belt ang kalalabas nito. And then magiging business area to. So ayan, magaganda. Ongoing yung mga improvement na ginagawa rito. Yung mga nag-start na magtayo ng building. Ayan. Ito yung Villar City, syudad na sa ngayon pagtitihan mo bundok pa. Napakaganda ng nature, napakaluwag, maganda yung pagkakaplano ng lugar. Since magiging business area nga to, so yung 3 lanes mukhang maganda yung pagkakaplano na 3 lanes magkabilaan. Isa sa benefits sa mga kukuha natin dito, kapag papunta ka ng Tagaytay, Silang, Paliparan, hindi na pa kayo dadaan doon sa traffic dito sa may Molino Boulevard, or pwede nyo nang iwasan yung Aguinaldo Highway from MCX. Diretso lang kayo doon sa Daang Hari, and then pagdating nyo doon sa Villar City, kaliwa kayo. So kung galing naman kayo ng Aguinaldo going to Via, pagdating nyo doon sa Villar City, kanan naman. So ito, napakaganda. Actually, ilang beses na rin ako dumaan dito, siguro mga 4 na. Pero yung dala kong 4 wheels, nag-try ako isang beses na pumunta rito, na dumaan dito, dala ko tong motor, pero hinarang pa ako ng guard, hindi pa daw pwede. Sa ngayon, dahil nga doon sa napanood kong vlog na allowed na yung motor, trinay natin. Yan. So itong pakaliwa, pag dito kayo sa kaliwa, going to Evia yan. Nalabas nyo na doon sa may Daang Reyna ba yan? Basta doon sa may Evia, yun na yung diretso. Kung galing kayo ng Paliparan, diretso lang yun, papuntang Evia. And then yung palabas na Daang Hari dito sa may Villar City, kakaliwa kayo. So ayun, may mga ginagawa na rito.
ongoing yung construction. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan. So pagdating dito, kakaliwa tayo. May mga araw naman. So itong padiretso na to, na nakasara pa, ito daw yung palabas ng Sadawag. Sadawag area. So putol pa yung kalsada, hindi pa tapos. So dito tayo, labas ng paliparan, try natin. Pakita ko lang sa inyo, although na-try ko na kasi to gamit yung kotse. So sa ngayon, ito para dun sa mga motorista natin, sa mga may mga four wheels na papunta ng Tagaytay area at galing kayo dito sa may Danghari, ito po yung the best na pwedeng daanan. Iwasan nyo na po yung traffic dyan sa may Somo, sa gawing Sadawag. So ito po, paglabas yung paliparan na, diretso lang kayo, meron dong sundan nyo lang yung main road, tapos pagdating ng Unitap, kakanan kayo, and then meron ding bagong bukas doon na kalsada na hindi pa gaano nadadaanan, yung UPS, kaliwa kayo doon, nalabas nyo noon, Aguinaldo Highway na, kaliwa kayo, going to Tagaytay. So yun, napakaganda ng kalsada, napakaluwag. Buti pinayagan na tayo. Matagal na ako nag-try na pasukin to, pero yun nga ang advice sa akin ng guard, hindi pa daw pwede, para sa mga four wheels pa lang. And yun na yung vlog ni Sir Jao Moto Idol, shout out sa'yo, lagi po ako nanonood ng vlog nyo. Hindi na ako nagpo-comment. Silent viewer lang ako. Yun, doon ko po nalaman na pwede na yung motor dito, pero may nakapasok na 125 po. Paano nakalusot yun? Baka isa sa mga trabahador dito. So di kayo maliligaw kasi may mga signage naman, may mga araw kung saan kayo pupunta. And sa ngayon wala pa namang ibang lilikuan talaga, yung other road na pwedeng daanan, isa pa lang, diretso lang to papuntang Paliparan. Napakalawak na lugar. So po, ilang building kayo tatayo rito sa lawak nito. Kaya nga tinawag na Villar City dahil katumbas ng isang syudad, isang city, yung laki, yung lawak nitong lupain na andito. So yung travel mo mula Danghari going to Paliparan, na halos aabutin ka ng isang oras, lalo na pagka peak hour. Dito po, kung magmamatulin ka, baka 10 to 15 minutes andun ka na sa Paliparan. Ganun po yung difference. So ayun po, ayan, ito paglabas natin dyan, ito na yung highway na pag kumaliwa ka going to Paliparan, GMA Carmona, yan. Pag kumanan ka naman, ito yung papuntang Sadawag. Okay? So yun, ganun kabilis. Although chill ride nga na tayo, pero saglit lang, dito na tayo sa Paliparan. Ganun po kabilis. Ito na, Paliparan area na to. Okay? So papakita ko sa inyo yung isang portion dito. Ayan, okay, pwede pa tayo sa anong sarado. Ayan, yung tawid na yan, ginagawa pa. Oh, teka, bukas na rin yata. Ang sinasabi, going to Aguinaldo yata to. Ayan. Pero ayoko munang itry. Pwede na kaya? Gago! Sige, totalang dito na tayo. Try ko kung pwede. Para malaman lang natin kung hanggang saan to. Alright. Wow naman! Wow! So tawirin na natin. Alamin na natin kung saan papunta to.
Ayan, so kukross ka lang base dun sa aking napakinggan. Going to Aguinaldo to. Pero try natin ngayon kung sa hanggang saan nga ba to. So ito po yung mga improvement na ginagawa dito sa Cavite na bago pa man dumating yung point na talagang grabe na yung traffic dito, meron na silang naisip na solusyon. Is napakaganda. Shoutout din sa national government ng Cavite. Maganda yung planning na ginawa. Ito yung nagustuhan ko na wala sa Manila. Alam nyo, pagka nagagawa ko ng Manila, halos isumpa ko na eh. Punta ng Manila, dala yung kotse. Gabi pa lang halos maiyak-iyak na ako. Alam ko na kung nang aabutin ko dating doon. And last week galing na ako doon. Dinalaw ko lang yung isang pinsan ko na nasa ospital sa veterans. First cousin ko sa mother side. Nako, Diyos ko po. Pagka uwi ko ng bahay, kinagabihan, pinulikat yung mga paa ko. Siguro dahil sa sobrang sobrang traffic na mayat maya nakatukod yung paa mo. Grabe. Just natira kami rito sa Cavite for more than 4 years na yata, or almost 4 years. Hindi ko po na-experience ng ganong traffic. So napakahirap po ng tanong natin sa guard. Okay. Morning, sir. Pag lumabas ka dyan, sir, Aguinaldo na to? Kadiwa. Kakanan ako. Pagpapuntang Kadiwa, kanan. Diretso. Tapos tumbok na yung Kadiwa na yan. Alang ya. Ito pala yung magbilis. Umiikot pa ako doon sa may salawag. Kaya dire-diretso na pala to. Kadiwa. Sige sir, inainin ko lang. Tiyanik ko lang yung lugar para at least alam na yung daan. Thank you. So ayun, pag diniretso daw yun, palabas na ng dun sa may Kadiwa. So alam ko na kapag mamamalengke kami sa Kadiwa, ito na yung magiging way namin na pinakamabilis. Although sa layo, halos parehas lang naman yata. Usually kasi pag papunta kami Kadiwa, ang way namin na Daang Hari, tapos kakaliwa ko rito sa may Somo, and then Molino Road, tapos Salawag. Okay. So pagdating dun sa Salawag, hindi ko alam kung anong lugar yun sa Cavite, nakakaliwa ko. Dire-diretso na yun, tumbok ng Kadiwa na. Doon sa mga hindi pa po nakakalam yung Kadiwa po na sinasabi rito sa Cavite, parang Divisoria, parang Balintawak na market na napakamura po ng mga bilihin, mga gulay. Ayan, mga gulay. Yung mga karne tsaka mga karne, baboy, manok, hindi ko pa po na didiscover ko sa banda doon. Sinasabi po yung tapat, meron doon parang Save More yata yun. Doon daw may mga meat products na mabibili, pero hindi ko po na-try. Alam niyo naman, allergy tayo sa mga ganyang kapag may mga building kasi medyo mahal yan. Doon na tayo sa mura. Yung afford lang natin. Yun pala sa mga nagtatanong o magtatanong kung tiga Cavite ba talaga ako. Hindi po. Ako po ay isang Bicolano. Laking Catanduanes po ako. Doon po ako nag-elementary tsaka nag-high school. And then after po nung graduate ako ng high school,
Dinala na ako ng parents ko dito sa, ng father ko dito sa Manila para mag-aral ng college. Oo. Palipat-lipat ng tirahan. Natira kami ng Tondo habang college ako. And then nung pag-graduate na ako ng college, nalipat kami ng Santa Mesa dyan sa Bacood area. So, sa mga tropa ko dyan sa Bacood, miss ko na kayo, hindi ko na nga alam kung anong pa yung mga yun, hindi na ako nakakapasyal doon. So from Bacood, nalipat naman kami ng Cavite, tumira kami sa Soldiers Hills, Soldiers 4 pala, sorry, Soldiers 4 dito sa bandang Molino area na. Okay. Ang pasok namin doon, pagpunta ka doon dito sa Moonwalk sa Las Piñas. So from Soldiers 4, nakapag-asawa ko, tumira kami ng Lumintree area, yan sa Manila. And then nalipat kami ng San Juan, nalipat kami ng Lagro, nalipat kami ng Makati sa JP Rizal, tapos Novaliches. So from Novaliches, na-operan kami ng tita ko na ibenta yung lupa at bahay nila dito sa Molino 3 dahil wala pong natira, ayaw yan tumira. So in-offer sa amin yung lupa at bahay. So yun naman yung time na i-offer sa akin trabaho sa Tansa, Cavite area. So kinuha namin yung bahay. Nung first year namin dito, ako lang yung nakatira dahil yung bunso ko nag-aaral pa, inabot ng K-12. So pinag-graduate muna namin sa Novaliches. August yata ako lumipat, nag-start na tumira dito sa Molino. And then yung graduation ng bunso ko, March pa. So inantay yun hanggang graduate, tsaka lumipat yung dalawang anak ko tsaka yung wife ko. So yun, mag-aapat na taon na kami rito. And ayun, sabi ko nga yung Cavite pala maputol ko. So ito, pagpabalikan na ng Danghari, kita nyo to, ay hindi pa pala, tama. So susundan nyo lang tong kalsada. Meron lang ano rito, medyo nakakalito pag papunta ka ng Danghari galing ng Paliparan. Natulala ako. Sorry, naputol ako ng kwento sa inyo. Iniisip ko kasi na medyo mag-shoot ng konti rito, picture. Maghahanap lang tayo ng spot na medyo maganda-ganda. Para mag picture. Isa pa sa na-observe ko rito sa lugar na to, ha. Ever since na dumaan ako rito, kotse pa yung dala ko noon dahil bawal pa nga yung motor. Napakagagalang ng gwardiya, saludo kung paano sila makapag-usap sa mga dumadaang motorista, paano na i-inform kung ano sitwasyon. Napakaganda po.
napakababait, napakagagada. Mukhang na-train tong mga guard dito ng customer service. Oh, ano to? Mukhang may gagawing opening inauguration. May stage, may setup ng stage. Galing, galing. Saludo, Cavite. So itong lugar na to, ito yung papunta, ito yung Camellia din to. So ayun, yung sana may naitulong to sa ating mga viewers. So sana po makatulong to sa inyo. Maliit pa lang po yung ating channel, pero siguro lagyan natin ng caption na maganda-ganda para ma-attract yung mapapadaan sa ating channel na panoorin at nang malaman nila kung ano ba yung meron dito sa bagong bukas na Villar City Diversion Road. I hope tama yung banggit ko. Ayan. So mag picture muna rito. Hanap lang ako ng spot saan maganda, walang kaanong tao. Ito yung padiretso, ito yung palabas na sa amin sa Meadows, papunta ng Meadows. Sarado pa nga rito. So yun, mukhang maganda rito mag picture since may harang, wala pang dumadaan. Dito tayo kumuha ng mga konting shot na ilalagay natin dito sa ating video. So, ayun, napagbigyan tayo na kumuha ng konting picture. Bawal pala. Bawal na kumuha ng picture. Kaso nung na-inform tayo, tapos na ako mag-picture. Binuhin ko naman sinabi ko naman, hindi ko naman binunan yung area. Sa akin lang naman. So, ayun. Eto na po, palabas na tayo ng Danghari area. So ito, pag dumiretso ka rito papuntang Ponticelli, talaga may daan dyan papunta sa amin pag dito pumasok. Kaya lang minsan iba-iba yung iniisip ng mga gwardiya. Minsan nagpapadaan dyan, minsan naman pag iba yung guard, ayaw. Ride safe mga paps. So ito yung sinasabi na itong area daw to para magiging BGC din ng Bacoor. Ongoing yung development dito. So kung mapapansin nyo, meron ng ito, may crossing cafe, may BD na tinatayo, and then dito merong project din, Villar property din to. Hindi ko na alam kung ano itatayo dyan. Dami mga ugong-ugong na tayo naririnig. Para tayo natin kung ano nga ba yung mga ilalagay dyan. Kung dadating yung time na gagawing BGC nga to ng Mada BGC sa Bacoor, napaka-pabor po sa amin since ito lang po. Pag pumasok ka rito, amin na yan.
Paano masabi? yung subdivision namin. So kung gusto mag-chill-chill, mag-relax-relax, napakalapit lang. Success yung lakad natin, napapasok tayo, and I hope na may naidulot na tulong yung ginawa natin na pag-ikot doon, para ma-inform yung mga kapwa natin motorista kung ano meron dito sa diversion road na to at kung saan papunta. And hanggang dito na lang po siguro yung video natin. And I hope, yun nga, sabi ko, sana may naitulong. And doon po sa mga bago sa aking channel, panambin naman po ng like and then comment, and kung okay lang po, pwede naman pong i-share. Paki-share na lang po. At syempre, wag natin kakalimutan na follow nyo po ako sa aking Facebook page, Bong Primo TV. At meron din po ako sa YouTube, Bong Primo TV din. Though hindi po ako gaano active sa YouTube dahil medyo hirap po ako maghanap ng subscriber. Unlike dito sa Facebook na medyo mabilis po yung paghatak natin ng followers. So, wag niyo pong kakalimutan subscribe. Bye bye.